Hello, and welcome to Realizations with Clarissa, a podcast sharing weekly lessons on productivity through well being. I'm your host, Clarissa Dunan, and every week I'll be sharing stories, realizations, and the lessons I'm learning while I'm figuring out paano ba magkaroon ng more fulfilling relationships, lasting happiness, and productivity, both at home and at work. Expect tips on how you can enjoy a quiet mind every day and feel more confident and secure at marami pang iba to bring more positive feelings into your day. If you are ready to explore these realizations with me, remember to follow and subscribe so you never miss an episode. And if you enjoy the podcast, please leave us a rating and a review. It will really help us to reach and inspire more listeners. Together, we can spread positive feelings even further. Thanks for listening and enjoy the show. Our topic today is all about surrender. Wow! Last week kasi ang topic natin ay how to start over. Ngayon naman is paano kung gusto mo nga mag-start over pero biglang may dumating na mga bagay na number one, di mo inaasahan, it's outside your control, at talagang sureball, may uncertainty talaga, lalo na when it involves your safety or maybe even your own life. So yan yung topic natin today, and it's very important kasi ang hirap ng buhay kung hindi natin matutunan paano tanggapin ang mga bagay that's not within our control. 'Di ba? Kung ang gusto lang natin, gusto ko lang yung mga bagay na madali, yung mga bagay na alam ko paano i-handle, yung mga within my control. O, di ba? That's an incomplete version of life. Di ba? Parang kumbaga ito lang yung ini-embrace natin, yung pataas, pero yung mga downs hindi natin ma-embrace. Di ba? So dapat both ups and downs kaya nating ma-embrace, kaya nating ma-handle. And that's why I'm very, very excited to share this episode with you kasi sobrang bilib talaga ako sa taong to, sa guest natin. Kasi sa kanya ko nakita na habang may pinagdadaanan siya sa health niya, nagkaroon siya ng health scare, grabe parang wala lang, parang ang gaan-gaan niya dinala. Tuloy-tuloy pa din siya sa pagtrabaho, nakasmile pa din siya. Pagkausap ko siya, imbis na kumbaga malungkot o maawa, ang na-feel ko, ako pa yung na-uplift dahil sa kung paano siya. Grabe yung umaapaw na peace and strength and wisdom sa kanya. Sobrang nakaka-inspire talaga. So, this is for you. This episode is for you if you want to learn more how to navigate challenges in life with lightheartedness and ease. Gusto natin, di ba, na kahit may challenge, lighthearted pa din tayo, may humor, masaya pa din tayo, and this is also for you if you want to learn how to be no longer stressed by things that are outside your control. Para matutunan paano ba mag-let go, paano ba yung surrender na yan. And this is also for you if you want to learn how to deal with uncertainty. So our guest is my friend. So sa Bicol kami nagkakilala sa school, high school pa. No? So over 30 years na kaming magkaibigan. Pero although hindi kami close noon, naging super close kami nung 2012 when we started working as business partners. So yan, magkasama kami as kumbaga business associates and also as leaders and mentors. So doon kami naging super close. And sobrang inspired talaga ako sa taong to kasi yun nga, laging may smile. And then kapag meron siyang challenge, she's very open to share it and very open to share what's helping her. And that's why she's here. And she will be sharing with us her story on how she found peace and strength in a very difficult time in her life last year. So particularly when she had a health scare, na siya na yung magkikwento sa inyo. So she will share how to have grace during uncertainty. Diba? May poise pa din. And she will share with us the power of faith and how to take things lightly, and yun nga, humor, and makikita nyo talaga sa kanya, no, yung pagiging lighthearted and humorous. And ultimately, she will share with us how to decide where to put our attention and energy. Okay?
and how to let go of things that are not within our control. So please welcome our guest who will teach us the art of surrender, how to find peace and strength during uncertainty, my friend, Jeril Ann Viray. Hi, Je! Hi, Clarissa! Happy New Year! Happy New Year! Ay, salamat sa pagbuena manong interview sa Realizations with Clarissa. Di ba? Of course, and super congratulations sa iyong podcast and I wish you all the best. Sobrang nakaka-inspire. Napanood ko yung first and second episode. Sobrang soothing yung voice mo, sobrang calming, and I have high hopes na talagang mas marami kang matutulungan with your podcast. And of course, isa ako dyan sa mga natulungan mo. Look at me, kung nasan ako ngayon, I'm forever grateful dahil sa'yo. So Wow. excited sa session natin ngayon. Ang special request ko sa'yo, Je, na very excited talaga ako na matutunan at matutunan din ng maraming tao ay kung paano mo hinandle yung difficult moment of your life noong 2024, especially when it comes to your health. So can you tell us about that experience, Je? Okay. So, mid of 2024, meron kasi kaming meron certain challenge na about health challenge na to lose weight. So ako, I've been trying to lose weight, Clarissa. Parang lagi akong start, tapos napuputol, kulang sa discipline. Of course, I know na kulang ako sa discipline. Pero parang mid last year, nag-decide ako. Gusto ko na panindigan talaga. Parang every year na lang, New Year's resolution ko, ay magpapapayat ako. Lagi na lang ganun. Parang, ano yan, kailangan I have to decide. So finally, nag-decide ako mid of 2024, sabi ko, kailangan talagang makita ko na mag-lose na talaga ako ng weight. Kasi I've been trying to lose weight nga. So, na nag-start ako mag-walking kasi yun yung kaya kong panindigan. So, masusustain ko. Kasi um, pupunta ako ng gym, with diet plans, nag-enroll ako sa mga diet plans, parang wala naman nangyayari. Parang na-try ko na. So sabi ko, I'll try yung ano yung pacing na kaya ko. So nag-walking ako. Then nag-lose ako ng weight. Body fat, yan, nag-lose ako ng body fat, nag-lose ako ng weight. But then, sabi ko yung chan ko, parang malaki yung chan ko. And then, something is wrong with my poop, para siyang pencil-like. So sabi ko, I have to see a doctor. So nagpa-check up ako. Pero hesitant pa nga ako, no? Kasi sabi ko, parang wala naman ako nararamdaman eh. No pain, no symptoms. So sabi ko, nagpa-check ako. And then, nag-run na kami ng mga diagnostic test, lab test. So nashock ako dun sa all normals. Nashock lang ako dun sa aking x-ray kasi may something bulging daw. Sabi ko, ano kaya yung bulging na yun? Sabi ko, baka may problem sa intestine. Sabi ko, ganon. Yun yung naisip ko. So sabi ng doctor, kailangan natin i-verify, you have to undergo a series of ultrasound. So, ultrasound lang din. Pero sabi ko, ano kaya yung bulging niya? Siya, naiisip ko siya. Until such na after the ultrasound, sabi ng doktor, kailangan daw ng CT scan para yung image mismo and makuha yung size. And then, nakita na meron akong 21 centimeter Mm, uh, cyst na growth sa ovary. So sabi ko, ay, parang, ano ko na, ay, ano kaya yun? Parang medyo at first, yung initial reaction ko, natakot ako. mm, Takot ako kasi, sabi ko, midlife, nasa kalahati na ako ng age ko, 40s, and then, if I will undergo operation, yung kaagad na naisip ko operation kasi mm, 7 years ago naman, yung right ovary ko. So may tumor, may cyst din ako because of PCOS. May PCOS talaga ako. But that time kasi, okay naman yung left. So, last year, yung left ko naman ang may growth. mm, But mas malaki siya. So,
I'm recalling, kaya ko ba bang pagdaanan yung operation? The epidural, ano yung pagka-cesarean ka, kasi dalawang anak ko, nag-epidural ako, and talagang painful yung ano. So, yun yung tumatakbo sa isip ko. And then, I talked to my OB, marami siyang pinagawang mga lab test. So, yung mga lab request niya includes cancer markers. So, naano ako, nagulat ako, ba't may mga ganun? Sabi ko dahil ba sa size? Kasi it's 21 centimeter, malaki Mm-mm. siya. Malaki. So, agad-agad, so nagpa-check ako, pero kasi ano nun eh, parang weekly, nasa diagnostic center ako, kunukuha na ako ng dugo kasi laging may mga confirmatory exam na ginagawa. 2 months, actually 2 months yung preparation ko before the operation. So yung 2 months na yun yung pinakamatagal na 2 months Mm-mm. na sa buhay ko na parang, na ano ko, nag-iisip ako na ano ba ang, ano kaya ang kakalabasan. But then, pray lang ako ng pray, and then all cancer markers ko naman normal. Mm-mm. And then meron akong kailangang gawing iota ultrasound. That was, I have to undergo yung iotang yon to check mismo yung tumor. And then, nakuha ko agad yung result that time. Meron siyang nakalagay na pag-release sa akin ng result, may 12% risk of malignancy. So, yung lab results ko, normal, pero iota ultrasound ko, may 12% risk of malignancy. So, hindi siya tupa. And according to doctor, confirmatory lang daw is during mismo on the day of the operation malalaman. So, mas hahaba pa, hindi mo parang naka-float ka. So, nung nakuha ko yung result, talaga natakot ako. That was Mm-mm. my initial reaction. And then, Mm-mm. pabalik ako ng sasakyan, nag-ano na ako, nag-internalize ako. Sabi ko, another overwhelming and scary situation sa buhay ko. Now, sabi ko, ito yung emotions ko ngayon. Mm-mm. Ine-embrace ko yung emotions ko. May fear, meron akong anxious ako. Paano kung marami ako iniisip, paano kung ano pala malignant nga, paano kung yung yung cyst ko, tumor ko, mahirap siyang tanggalin, so magkikimo ba ako? Ang dami agad, sobrang dami Mm-mm. agad habang naglalakad ako. As in parang habang naglalakad ako na papabalik, tapos nag-iisip na ako na aabutan pa ba ako ng another year? Ganun na, talagang ang dami ko nang Mm-mm. inisip. So, at that time, nung nandun na may husband Charles, sabi ko, nag-usap kami. So, pagkasakay ko ng car, sabi niya, kamusta ang result? Sabi ko, ito yung result. So, in-acknowledge ko lang yung fear, in-acknowledge ko yung nararamdaman ko that time. Mm-mm. Tapos, parehas kami, nagulat din siya. Tapos sabi lang niya, so, ito rin yung sitwasyon ngayon. Sabi niya, alam, naiyak ako. Sabi niya, Wow. ito na yung sitwasyon ngayon. So, tanggapin natin, sabi niya. So, ipag-pray natin, and then surrender. So, hanggang pauwi kami, umiyak din siya habang nag-drive siya, sabi niya, so kung magpapakimo ka, di magpapakimo ka, kung ano ka, ganyan. So, kinakalm niya ako nung habang pauwi kami. Sobrang, parang pinakamahabang oras yon yung araw mismo na yon na nalaman ko na ganun. Pero sabi ko naman, wala pa, ang confirmation naman is during operation. So, wala pa naman, nag-overthink tayo, mali mo naman hindi. So, sabi niya ganun. So, in that situation, laging merong yung magte-take over talaga ang emotions. Na minsan nga hindi lang, minsan magbe-blame ka pa, minsan magko-question ka pa kay God na, uy God, bakit ako? Mm-mm. Valid yung emotions ko na natakot ako, na-anxious ako kasi paano ba, parang ganito na lang ako. Pero, so, accepting that, yun yung nangyari sa akin was, I can say na it's a journey. Process siya. Pinrocess ko siya. So the unang pinagdaanan ko is to accept,
and acknowledge na meron akong tumor. And ang prayers ko lang nun is dalawa. Hanggang sa sobrang dami kong inisip, I surrendered. And then ang inisip ko, ang prayers ko lang nun, naging dalawa na lang. Number one is magising ako after the operation. And number two, sana benign yung tumor ko. 21 centimeter, ganun siya kalaki. Mm. Sobrang laki. Habang nagpe-prepare ako for the operation, na-acknowledge ko na meron akong tumor, na-accept ko na yon. And then, the second thing na inisip ko is to uh, picture yung bigger, kumbaga, mag-focus ako dun sa bigger picture. Mm. Nilagay ko yung sarili ko na successful operation, walang complications, hindi nakadikit sa intestine, yung tumor growth, kasi hindi makikita sa any diagnostic test kung ano kung gaano siya ka-complicated. So, nilagay ko yung sarili ko doon, bigger picture. So, more on, it was faith, Clarissa, that time. Mm. Yun yung faith na hinawakan ko na gagaling ako, magiging okay ako, and yung faith na pinanghawakan ko na yon, habang nangyayari kasi yon, I'm also busy with my uh, global business. Hindi ko pinaapektuhan yon. Tuloy-tuloy pa lang din ako. Tuloy-tuloy lang ako kasi ayoko maapektuhan yung mga tao din. Actually, hindi rin ako, few people lang yung napagsabihan ko habang ongoing yung mga pinagdadaanan ko na yon. Kasi I believe na si God, hindi niya ako pababayaan. So, that time, na-acknowledge ko na I have faith na, malalagpasan ko. And then that faith build resilience na i-focus ko lang yung sarili ko na magiging okay ang result. And hindi siya naging madali kasi kung siguro ako ito na hindi ako nakapag-attend ng mga workshops na nakatulong sa akin sa transformation series, hindi rin maiiba or hindi rin magiging positive yung perspective ko about another health scare na pwedeng possible na maging cancer. May sister nga pala, may elder sister pala died of cancer. Mm. So, grabe ang pwedeng possibility talaga Mm. na may cancer ako. So sabi ko, nag-heart to heart to kami ni Charles. Sabi ko, if pag hindi ko kayanin ng katawan ko, kung magkikimo ba ako or ano, siguro natural way na lang or basta nagplano na kami, may plan A and may plan B. So Mm. I think na nung na-acknowledge ko yung situation ko, nakafocus ako on more important things like instead of focusing na bakit nangyayari to, nag-shift ako to ano ang pwede kong gawin at this moment. Anong solusyon ang gagawin ko? So, kaya naging mabilis yung transition. So, nakifocus ako na may plan A and may plan B na ah, pag na-operahan ako and then lumabas na malignant, ito yung gagawin ko. So, kaya may plan A and may plan B na kami. Pero habang pinaplano namin yan ni Charles, parehas kami umiiyak, Mm. parehas kami, kasi isang isang desisyon or isang, kumbaga, another pag-uusapan na parang all of a sudden, ganun yung pag-uusapan. So, yun. Kakaiba yung experience na yun. But, after that, yun, surrender lang ako kay Lord na wala naman akong ano kumbaga, hindi ko naman control yung life kung hanggang dun lang ako. So, yun din, Clarissa, yung nakapagbigay sa akin ng peace of mind to surrender of things na beyond my control. Kasi the more I resist, the more ang fear. And then, the more din ako mag-resist, sayang yung isang araw, parang mag-overthink ako, it will just deepen the struggle.
So, mas ginusto ko na to find help for my peace. And at that moment, yung 2 months na yon, yung transition ko na parang nakita ng mga tao, parang walang nangyari, na-operahan ako, parang walang nangyari, walang masyadong nakaalam. So, pero, yun yung silently I fought that battle na with courage, and I can say na yung letting go, there is power in letting go. So, inilet go ko lang, and then I take it one day at a time. So, Mm-mm. today, may lab ako. Today, ito ang result ko. Today, kailangan ko ulit ng ganito. So, one day at a time. Hindi ako nag-iisip ng, uy, baka bukas ganito na, ganyan. Wala. One step at a, kasi it's overwhelming. Kung ano lang yung ngayon, I just make the most of it. Kasi what if hanggang today lang pala ako. So, dito ko din na-realize na i-appreciate ang isang araw. So, it's really a blessing na magising ka every day. Pag gising mo, thank you Lord, gising ako. Kasi another day na to improve, to get better, and then another day, another chance. So, yun ang mga, and then also, grateful no matter what the circumstances. So, nasa challenge ka man, or you are happy, grateful ka kasi you know na God is on your side. And through this experience, naniniwala ko na I am stronger than all the challenges na I'm facing. Kasi itong health or itong experience ko or itong nangyari na last 2024 is uh, a wake-up call for me na nag-pray ako na, Lord, guide mo ako na talagang gusto ko ayoko nang laging nag-set ng goal na mag-lose ng weight kasi hindi naman natutuloy. So, this is it na answered prayer na, ayan, you have to listen to your body, meron kang ganito, and then now, kailangan mong mag-undergo ng ganito para mas talagang ma-experience mo yan, mas i-treasure mo. Ayun, so kaya I'm here. It's actually 3 months post-operation. And after operation, it was nag-reflect ako. Nag-reflect ako habang healing ako. And for me, ang growth is ah tuloy-tuloy siya na healing Mm-mm. para sa akin. Kasi you move on to the next level, mag-heal ka, and then you move on to the next level. So, ayun, nag-reflect ako about myself, about kung yung sa buhay ko, habang healing process ako. Ayun. So, so far, grateful ako for the support and my family around me, my friends na hindi makapaniwala, "Uy, na-opera ka pala. Uy, nanganak ka pala." Sana nga nanganak na lang ako para may baby. Pero wala. I'm grateful sa mga doctors na nag-alaga sa akin. And yung case ko was different. I had a team of doctors with me. Sobrang grateful ako kay Lord kasi na-prepare, even though nagulat ako na sa pangyayari, pero God prepared it for me. Kumbaga, yung the doctors na magagaling, available sila, ginalingan nila. Kasi nung ako ay after the anesthesia, sabi ko lang, ah, thank you Lord, Doc, thank you sa inyo, kayo na po ang bahala. So, total surrender na ako nun. Wala na, beyond my control na kung ano man ang mangyari, basta surrender. Very calm. And then, Clarissa, meron akong 2 bags of blood na naka-reserve, and then, hindi ko nagamit. Kasi Mm. walang bleeding, okay lahat ang vital signs, everything was perfect. Wag lang yung tahi ko kasi mahaba yun. Mas, ay, mas, mas sumaba yung tahi ko. 4 hours din yung
procedure. 4 hours. Pero very calm ako. Sobrang kalmado, sobrang, alam mo yung parang feel ko pa nga na, oh Lord, thank you, parang success agad. Yun agad yung nandun, dinala ko yung sarili ko with with prayers na nandun ako sa posture na, successful operation. And yun lang, yung ganun na ganun lang. And the doctors, yung tumor ko, ginawa nila ng frozen section para malaman agad nila if it's malignant or ano benign. So nakuha ko agad yung result. And then habang ongoing on operation kasi medyo ano naman ako conscious, groggy lang, parang ganun lang. Narinig ko over the phone na it's maligna, I mean, it's benign. So, kasi siya, benign. Talagang the doctors palakpakan, even yung anesthesiologist, talagang, uy, ano, it's benign. So, grabe, thank you, Lord. Umiiyak ako, parang nararamdaman ko yung luha ko. Thank you, Lord. And gising ako, so it's prayer answered. Na-realize ko na may mga sitwasyon sa buhay na overwhelming, and it's normal na mag-take over ang emotions. But, kailangan mindful ka. You have choice to dwell dun sa situation, i-focus mo na yung situation mo na negatively, or find solution. Help help find peace. So, kaya ako mas pinili ko yon. That's why hindi siya na halata or nakita na hindi naapektuhan yung work ko. And so, ayun, ganun. Happy na my husband na talagang super supportive siya. Siya lahat. So, siya lahat yung mga nag-asikaso and everything. Ibang another experience na paglabas nga namin ng hospital, sabi ng husband ko, grabe, isang challenge na naman ang napaglagpasan natin. Ayun. So, nakakatuwa. May mga pinagdadaanan, pero wag nating kakalimutan na God is always on our kasi every challenge, I believe, merong purpose. So ngayon, I am here to share that na maging positive lang tayo. Maging positive lang, ano man ang mangyari. Mahirap gawin, of course. Kaya ito nga, no, syempre, unang-una dyan yung fear. But if you acknowledge that fear, you ramdamin mo, i-accept mo lang yan. Pag in-accept mo yung situation mo, walang resistance. Pag walang resistance, you will feel very calm and very peaceful. And maraming challenges na nangyari sa life ko. Finances, marriage, health, iba-ibang aspect. And yung mga challenges na yun, lahat ng mga dumaan na yun, may kanya-kanya silang lesson. So, para sa akin, yung mga yun talaga ay para sa akin, pagdaanan. Kasi it makes me the person who I am today, na ready for bigger opportunities, ready for bigger picture. God is reminding me na, yan, to listen sa aking uh, health. Ayan, kaya, yan. So, ngayon, happy ako na, yan, sabi ko wala nang bukol. Wala talaga kasi ako naramdaman na symptoms and signs. Grabe, ang galing ni Lord. Wala, sobrang winner. Sobrang winner na, sobrang galing ni Lord dun sa experience ko na yun. Hi! I'm inviting you to attend my free workshop on February 4. Ang title ay, Paano ba magka-oras para sa gusto ko? And feel free to invite your family, friends, co-workers. And sa tinagal-tagal ko na din kasi na magbigay ng training or workshop, yan, minsan sa self-care, minsan all about goals, starting over, yan. Yun yung madaling part, malaman paano ba mag-self-care, paano ba mag-start over, paano ba magkaroon ng confidence, paano ba magkaroon ng consistency.
na nagawin yung mga kailangan gawin para ma-achieve ang goals. Pero ang pinakamahirap pa din lagi is what? Is how to make time for those things. Kasi maraming distractions, maraming kabisihan. Okay, so yan yung topic natin sa workshop na yon. At talagang I will guide you on how you can set your priorities right and to align those priorities with what you're actually doing every day. And I also will help you to find out ano yung mga hindi aligned dyan sa priorities na yan. Dyan sa vision, dyan sa goals mo. Ano yung hindi aligned? Ano yung kumbaga distraction na pwede mo munang ipasantabi or bawasan or totally i-delete. And I will also help you to let go of tasks and habits that are no longer serving you. Lalo na kung gusto mo talagang magka-oras para sa mga importante for you. And I'll be giving you tips on how you can build a harmonious routine that covers not just your goals, but other things that you love, including your well-being and important relationships. See you on February 4. Paano ba magka-oras para sa gusto ko? Balik na tayo sa episode. Thank you for sharing that. Talagang ramdam ko yung journey and the roller coaster of emotions, but most of all, the wisdom, the peace. And I'd Mm-mm. like to go back to something na yung theme nga ano na yun din ang ni-request ko sa iyo to share, yung surrender. Kasi you make it appear na madali talaga siya, no? But in reality, maraming tao nahihirapan mag-surrender. So can you tell us more about that? How do you surrender? How can you teach someone na hindi pa marunong mag-surrender how to surrender? Um, with past experiences, yung surrender para sa akin is kasi hindi ko siya kontrolado. Hindi ko na, beyond my control na. So, my option was, isurrender ko kay God kasi worrying will not help the situation. Hindi man magiging maganda ang situation. Mag-overthink ako. It will just grab the happiness and peace, my peace of mind. So, kaya, ang option ko na lang is to surrender to God kasi alam ko, hindi niya ako pababayaan. And very, ang one passage, um, Clarissa kasi ako na basa ko na yung Bible. Mm-mm. Pang third time ko ngayon. Wow. So I can say na mas naiintindihan ko ngayon ah yung events, kumbaga yung the first time na nabasa ko siya, hindi ko siya, hindi siya ganun, hindi siya ganun ko naintindihan. Or I mean, ngayong pangatlo ko siyang nabasa, mas naiintindihan ko yung series of events. So meron ako doon, yung by the time na si Peter tsaka si Jesus, si Peter nasa boat sila, and then si Jesus was walking sa dagat. And then, so sabi ni God kay Peter, oh halika, so na-amaze siya, naglalakad siya sa water, sa dagat. So sabi niya, halika. Tapos si Peter natakot siya. So sabi ni God sa kanya, you have little faith. Yun talaga tumatak sa akin. So ah, God wants nothing but the best for us. So yun ang lagi kong nasa isip. You have little faith. So pag ikaw may little faith, hindi mo siya, kumbaga, mas mabigat. Dragging yung effect. Mm. I mean, ida-drag mo lang yung sarili mo. So that time, yung scenario na yun with Jesus and Peter na natakot siya, natakot siya. So, umano yung paa niya sa tubig. So, ako, yan yung scenario na nagsusurrender ako. Kasi, number one, it's beyond my control. Wala Mm. akong anytime, ano man, wala akong control. So, I have that faith and alam ko na kung ano man yung para sa akin, kasi, Clarissa, kumbaga, na-plan na ni God yung para Mm. sa atin. Kahit anong gawin ko, yun ang mangyayari. So, kaya, after this nga, yung pinagdaanan ko, ang prayers ko lang is, your will be done. Of course, I pray for, Lord,
ito yung mga hinihingi ko sa kanya or yan, mga prayers ko. But then after that, Lord, step in and align my actions sa gusto mo. Let your will be done. So I still pray for things na gusto ko, but ang pagkatapos ng prayer ko, let your will be done. So ako, total surrender ako. Kasi wala, hindi ko naman control eh. Kung hanggang dun talaga lang, hanggang dun talaga. Kung may cancer ako, may plan A naman, may plan B. And we'll figure things out pag nandun na. Mm. So once you accept, you let go, kaya there's power in letting go kasi may peace of mind ka eh. You can be makakapag-isip ka ng maayos kapag natanggap mo yung sitwasyon. Kasi no resistance. So, total surrender ako. Then I thought to my husband, nagbibiro pa kan, uy, po nag-asawa ka, baka ulit, ay, ganyan, baka apihin yung anak ko, may mga ganun pa. Mga ano lang yan, mga naiisip-isip lang. Pero nakakapag-joke akong ganun, or kasi tanggap ko. Mm. Nag-surrender ako, nagtanggap ako. And mas peaceful ako. Mm. Mas peaceful ako. Pero, syempre, hindi tayo perfect. Tao lang, may paminsan-pinsan na sumusunod na, ay, na-fear ka. Pero naaano ko agad. Naaano ko agad yung sarili ko na, oh, hindi yan dapat, di ka dyan mag-dwell. So, ganon. Ganon. Total surrender lang. Kasi, beyond our, ano na, beyond na pwede ko i-control. And all things are possible with God. So, doon ako nag-surrender. And even Charles, pray lang. Prayers, prayers, and prayers. Ayun. Grabe, swabing-swabe. Thank you so Mm-mm. much for sharing that. And na-mention mo sa sagot mo tsaka kanina, and I'd like to explore that, yung resistance. Nasabi mo, kapag resist ka ng resist, walang peace, mabigat. Mm-mm. So can you tell us more about that? And kumbaga, from the perspective of how people, including you before natutunan mo to, how people would resist things that are Mm-mm. already there, things that are beyond their control. Ano yung epekto kapag nire-resist natin ang mga ganyan? So, ako noon, nung may maraming dumaan na mga, before this, na mga problema na initial reaction mo, i-resist mo talaga siya because of fear. May fear ka. Mm. Mas mas dragging, mas hindi ka makakapag-isip, mas negative negative ang surrounding, mas negative ang nangyayari, and then mas mainit ang ulo mo. So those are the things na mas humihirap ang sitwasyon. Mm. The more you resist, kasi the more you fear, the more na, the more ang resistance, the more din ang fear. So, ako, um, finil ko, ano ko lang siya, finil ko siya, then, in-embrace ko lang siya, in-endure ko lang siya. So, hindi ko siya nilabanan. Mm. Kasi the more mo siyang labanan, the more na hindi ka at peace. Eh, ang option ko nga is to find peace doon sa sitwasyon na binigay sa akin. Kasi I want to find solution to shift na doon sa paano kung may gagaling pala ako, nag-overthink naman ako. So, laging may ganun. Yun, ganun ang Mm. wag natin mahirap siyang gawin. Actually, ah given with a situation na bubulagaan na lang sa'yo na, uy, ganito ka pala, parang okay ka naman kahapon, tapos may diagnostic test ka na ganitong result, bubulagang ganon, hindi siya magiging madali. Mm. Pero no one is coming na para maraming support sa paligid mo, but you have to help yourself. No Mm. one is coming na hindi man pwedeng yung ibang tao lumaban sa battles mo. So, kailangan alam mo ano ang gusto mo. Siguro alam ko lang yung option na gusto ko. No resistance, mas peaceful ka, mas tanggap mo, mas nakakapag-isip ka. Actually, mas productive ka. Mm. Ako, tuloy-tuloy yung ako ko.
work ko na parang walang nangyari na na ibig sabihin I still show up every day. I still show up every day. Nakasmile pa din ako. Kasi sayang yung isang araw na mag-overthink ako. Yung pala, o katulad yan. See, it's benign. O, yung nakuha ko yung histopad ko, pati yung I underwent two major operation, tabso and appendectomy. So, yung histopad ko, all benign siya. So, kung nag-overthink ako, na-stress pa ako, nadagdagan pa yung inflammation ko, nahirapan pa yung gut health ko. So, magmamanifest pa, baka mamaya tumaas pa ang BP ko, marami pang side effects. So, ako, mas pinili ko maging to find the peace and to help Mm. myself. Sobrang ganda nung self-love, mental health, and self-care na na-attendan kong workshop and transformation series. Lahat yon nagamit ko. Kaya natutuwa ako kasi yung kumbaga, naka-ready naman ako for mga itong pinagdaanan nito because of that. Sobrang helpful. Kaya thank you for Mm. thank you so much dyan sa ating mga transformation series na sobrang ah, ano siya, helpful. So, malaking naitulong sa akin. May session with you, yung before the operation, yung um, fullness walk, when yung kakalm ko lang lahat, yun, big help yun. Kasi yung walking, papunta doon sa getting ready, papunta doon sa operating room, talagang kalmadong kalmado ako. Pati yung BP ko, Wow. sobrang kalmado siya. Parang, as in talagang super calm. Parang, parang wala lang, parang another day, pero, uy, yung pala may operation dito na ganun. Super calm. Kaya, it felt na well-rested. Nakarest ang mga organs. Wala daw akong bleeding. As in, sobrang ano nga, sabi, Yeah. wala kang bleeding, so hindi mo nagamit yung dalawang reserve na bags. Sobrang winner naman. Ang galing mo naman, wala kang bleeding, sabi niya. Sabi ko, so, ganun pala sobrang relaxed, winner. Successful. Ayun. Yes, ang ganda nung pagkakasabi mo ng benefit ng non-resistance, which is Mhm. another word for surrender. Surrendering to something that's beyond your control. Ang gusto kong itanong, Je, ay maraming tao, including myself, yan, lalo na before ako nag-start ng journey ko to my own well-being, yung ano, laban, laban! Di ba? Hindi pwede to! Di ba? Labanan tong sitwasyon na to! Di ka pwedeng mag-give in lang, something like that. Di ba? So, maraming tao nahihirapan mag-surrender kasi baka it could mean that hindi sila lalaban. Di ba? Surrender versus lalaban. So, how could you reconcile those differences para kumbaga walang maging conflict within our listeners? Mostly kasi yung mga, I can say siguro, siguro in general, ang normal kasing reaction natin, kaya tayo nagre-resist kasi yung mga bagay na, ay, hindi ka ready, this is something new, natatakot ka for your family, yung may iwan mo, yung marami kang at the back of your mind, marami ka na agad inisip, marami kang iniisip na mga hindi pa naman nangyayari. So, hindi ka makapag-surrender kasi, ay, may work pa ako, may mga anak pa ako, yung, may family ako. Yun agad yung nakikita mo na those things na stopping you na mag-surrender kasi hindi ka ready. Ayaw Mm, mong mag-let go. mm, Ayaw mong tanggapin. mm, So, nagiging mas mahirap yung situation. So ngayon, dahil hindi ka open na i-let go, hindi ka nakakaalis dun sa sitwasyon na nadideepen mo lalo, nadadrag ka lalo dun sa sitwasyon na yun. So, I highly encourage everyone na kahit mahirap, you process it agad-agad. Again, the first part will be acknowledge mo mm, na yan ang sitwasyon mo. Then, it's beyond your control.
kung ano ang mga mangyayari. Mm-mm. Focus ka dun sa mga bagay na makokontrol mo. With that, pag yun ang naisip mo, focus on things you can control, mas madali mag-surrender. So like, ayusin mo yung meal mo, ayusin, like ako, health problem. So, ayusin ko yung ang meal plan ko, and then yung sleep ko. So, those are the things na, kayang kontrolin ko. So, from there, I can see progress. Pag nakakita ko ng progress, it will be yung small progress lang will invite na more magiging happy ka. Kasi when you put yourself in a posture na positive ka, na sinurrender mo na, you will act differently. You will respond differently and you will think differently. Maiiba. Maiiba Mm-mm. siya. So, it's a matter of choice kung saan mo gusto. Pero hindi mo Mm-mm. magagawa yung choice na yun hanggat hindi mo ina-acknowledge Wow. na i-accept mo na ito yung sitwasyon mo. Mm. Ito bang gusto mo mangyari or ito yung another na situation. So ako, focus lang on things you can control. Mas madali mag-surrender. Kasi Mm-mm. overwhelming yun, eh. Hindi mo nga mapipigil, hindi mo nga Tama. makokontrol yun eh. Beyond your, ano yun eh, limits yun, hindi mo ano. So Mm-mm. kahit ibigay mo yung energy mo, mauubos lang yung energy mo kasi nga Tama. hindi mo siya kontrolado. But when you acknowledge lang or focus on the things you can control, then positive ka lang that things will mag-a-align din siya. Mag-a-align din lahat ng mga pangyayari. And parang katulad lang din na may isang sitwasyon ka, kahit hindi clear sa umpisa kung bakit nangyayari, but you have your faith na alam mo mag-a-align din to balang pa ng pinagdadaanan mo lang kasi it, kailangan mo pagdaanan kasi may purpose nga yung challenge na yun. So, yun lang, ganun lang yung iniisip ko. And 3 months after that, so I'm here, totally healed na rin yung aking scar. Longest scar ever. So, yun ang yung scar will remind me of another courageous, significant event in my life. Imagine waking up na menopause ka na. So, another significant event in my life na alam ko mayroong physical, emotional, and psychological changes na mangyayari sa buhay ko. Pero, eto na naman ako, I'm taking it as a room for growth and transformation for me. Alam ko na may mga changes. And ito nga ang agad-agad ang positive ako, makakatipid na ako sa sanitary pads. Yeah. OMG, o di ba? So sabi ko, nakakamiss naman yung mga pads. Nakatipid ako. So, yun, positive ako. Although, alam ko na maraming mag-changes na mangyayari. So, dun ako sa na-control ko. Nag, I did my research, kung ano yung mga pwede kong pagdaanan. Kasi ako, instant menopause ako eh, Clarissa eh. So, hindi ko pagdadaanan yung perimenopause na paunti-unting Mm-mm. nagbabago. Ako talaga, abrupt. Ngayon, kahapon, hindi ako menopause. Ngayon, menopause, yung pagkising mo, OMG, menopause ako at 45. Hello! Although, when napaaga lang ako, pero approaching Mm-mm. naman ako. So, Mm-mm. hindi ko lang pagdadaanan yung transition, pero yung abrupt, yun naman ang nasa akin. So, preparation for that, nag-research ako, pinrepare ko, para hindi ko mapipigilan na pagdadaanan ko yung mga symptoms na yon. But Mm-mm. somehow, alam ko kung ano yung gagawin ko para hindi hindi ako mag-dwell na ay, dryness, mga ganyan na mga ay, papangit ka, mga ganyan. Hindi pwede, may mga paraan dyan. So, ayun, kaya today, yan, hindi ako prepared doon, pero andito ako ngayon and nafi-figure out ko kung paano. So, I think all situation, basta maging open lang. Yun lang, ganun lang talaga ang
how I take things kapag ka may ganong isang overwhelming and significant event na parang scary and mga problems na ganon mabibigat. Ayun, again, menopause here. Surgery. Consistent, no? Consistent yung attitude mo towards surprising and difficult moments na you acknowledge the situation, Mhm. you believe na may purpose yan, and you believe that you can figure it out. You believe that you can handle it. Kahit Mhm. uncertain yan, alam mo na pag nalaman mo na kung ano yan, you can handle it. So, all of Yeah. that, natulungan ka, di ba, to move through those moments gracefully. And syempre yun nga, nakakatuwa, ano, may humor ka, nakakapag-joke ka pa. It's very nice, so Yes. yung attitude na ganyan, and very, very inspiring. So, naturuan mo na kaming lahat how to acknowledge a difficult situation. You also mentioned acknowledging the fear. So, can Mhm. you tell us more about how to do that? How to acknowledge the fear? Kasi karamihang tao, di ba? Yan yung pinakamahirap na part. Mm. Yes, totoo talaga yun. Kasi yung time na meron akong, nakita ko na yung result ko, nasa akin na, binabasa ng doktor, nakatingin lang ako sa doktor. So sabi ko, so, ito ba ako ngayon? Ito ba yung sitwasyon ko ngayon? So, yes, natanggap ko, may fear ako, nung time na yon habang binabasa, habang sinasabi yung plano, habang sinasabi, ine-explain, takot ako. I'm scared talaga ako. But again, yung with Charles' support na sinasabi niya na kinakalm niya ako na huwag ka mag-alala kung ano man ang pagdadaanan natin, nandito ako sa side mo. So very sure, may assurance. May assurance na hindi ako mag-isa kung ano man ang pagdadaanan ko. So, isang factor din yun na naging maluwag na-acknowledge ko kasi alam ko na may tao, aside sa tutulungan ko yung sarili ko, may tao, may malaking support sa akin. And bukod pa dyan, acknowledging my fear na ah, yung walang na-realize ko pagka inisip ko lang yung takot na yun, hindi ako makaka-move on. Nandun lang ako, na-embrace ko lang yung situation na yun. And ayoko sa ganun. Ayoko sa ganung situation. I believe I am here for more. And siguro, well, aside sa mga naging mga pinagdaanan na nakatulong na sa akin na maging positive in every situation na mahirap siya kasi it takes courage, it takes resilience na biglang isipin mo na ay ito dapat ito mag-focus dito. So yung fear more on nag-i-stem siya from holding on dun sa mga bagay na ay earthly things, Mm. yung nag-hold on ka sa mga earthly things na actually hindi naman na siya magmamatter pagka, I mean, pag katulad ko na nasa operating room na ako, wala na, ang gusto ko lang nun, benign, tsaka magising ako. So, Mm. yung fear, because the more we hold on to earthly things dito sa mundo, mas natatagalan tayo. Like for Mm. example, ah, yung mga bagay, mga gamit natin, mga na-accomplish natin, mga meron tayo. You hold on to things na naka-hold on ka sa mga bagay, lalo na sa mga earthly things na nahihirapan kang i-let go kasi may fear ka na, ay, yung savings ko mauubos, pag nag pag nagpagamot ako, ay, oh, paano yan? Hindi pa tapos yung mga anak ko mag-aral. So, ang daming fear. Nagsanga-sanga na.
andun ka na nga, hindi pa ako na-opera, iisipin ko na ba agad yun? Pero dadaan talaga at may isip mo yun. Pero wala pa naman dun eh. Wala pang confirmation, kailangan pang operan. So, let go of things, lalo na yung mga earthly things na hindi naman magmamatter. So, yung point na yun na magle-let go ka is your relationship, you and between you and between God and the people na nagmamatter sa'yo. Yun na lang talaga ang maiisip mo sa panahon na ganun. Kasi wala, mahihirapan ka lang. Siyempre gusto mong ah, gumaling ka, and then kung given naman na medyo yung magiging, kumbaga yung um, health mo ay something na maapektuhan yung pamilya, ang finances. So isa pa yung isipin mo. One thing kasi pag magkasakit ka tapos medyo hindi ready ang finances, instead na magpagaling ka, iisipin mo pa yung pangbayad. So, isa yan, halo-halo yan. Kaya pag may sakit ka talaga, lahat masakit. Masakit ang ulo mo, masakit ang puso mo, masakit ang bulsa mo, masakit lahat. But, those are the things that you let go and let God. There is power in letting go. Yun yung, I can say na with itong mga pinagdaanan ko, um, yun lang ang nagiging attitude ko every time na may isang sitwasyon na overwhelming at magte-test talaga ng aking courage. So, para yung fear mo mawala, let go of yung mga, kung ano yung ino-hold on mo, mga bagay, mga let go. Free yourself. I-free mo yung mind mo, i-free mo yung heart mo, i-free mo yung sarili mo. As in, free yourself. Ikaw lang ang nandyan, and dalhin mo yung sarili mo sa posture na victorious ka na. You will act differently, say things differently, and then yung actions mo iba. Mm. Try it. Hindi ko lang, pero iba. Parang, di ba tayo din? Kasi people, pag in general, pag may bad news, talagang dwell na. Of course, kasi ganun talaga yung emotions. Pero nakakalimutan nila na, uy, bigger ka than any challenge na Mm. pwedeng, na dumadating sa'yo. Nakakalimutan natin yun. Once you ma-remember mo na, uy, stronger ka than any challenge, kasi hindi ka na mabibigyan ng any challenge na hindi mo kaya. Stronger ka than that, then, marirealize mo na, oh, let go, surrender, i-accept mo, and then, be grateful. And then, hindi mo mamamalaya na maluwag. Mm. Nakasmile ka. Eh, may pinagdadaanan pala, laki-laki na lumabas. Nakasmile ka. Ganon. So, ako nasa community ako ngayon ng mga strong women, menopausal. You know? So, magkakasama, ayan, na nakaka-relate. Relate. So, yan ang support ko sila ngayon. But then, you learn to adjust, and then what's next? Kasi wala kang ano eh, wala kang free, may, kumbaga, freely, you are not, hindi mo, walang bang pakiramdam na masikip kasi walang Mm. resistance. Yung sobrang gaan, Oo. yung parang pag nagising ka, di ba, parang sobrang happy mo na still, sobrang blessed mo pa rin, and there are so many things na grateful ka pa rin kahit may pinagdadaanan ka. And then, alam mo pa rin na kahit may pinagdadaanan ka, matatapos din yun. So, ako being with my uh, s- surgical, menopausal women, strong women. Yan. So, new chapter. Para sa akin, new beginning ulit ito. For at 46, new beginning, nag-adjust ako. Actually, nag-adjust ako. May mga nararamdaman ako. Pero,
may mga bagay akong ginagawa para hindi ko yun malesen yung discomfort. So Mm. instead na mag-dwell ako dun sa, ay, ito yung mararamdaman ko, ay, mag-anxiety ako. Wala nga eh. Parang wala. So happy na, uy, ito pala, nauna lang ako na Mm. nag-menopause and ito yung grateful pa rin ako na wala akong cancer. So I think itong challenge na to may purpose. Hindi ko pa siya naiintindihan clear ngayon, pero I know, baka one thing na being here, Mm. na I can uh, reach out to people kung sino man po ang nakakarinig ngayon or nakakapanood ngayon. I'd like you to know na kung ano man yung pinagdadaanan mo, come out victoriously. So, yung pinagdaanan ko is uh, to let you know na there is hope. Just, ano lang, let go and surrender. And alam mo, Clarissa, yung being grateful, yung paggising mo sa umaga na grateful ka sa lahat ng bagay, hindi mo na maiisip yung problema mo eh. Mm. Parang ma-overpower na nung blessing kapag in-acknowledge mo din yung mga blessing mo Mm. na, oh, nagising ka, you have a comfortable bed, nakatulog ka, hindi mainit, and then, pagbaba mo, may food sa table, and then, meron kang family to support you, and then you have friends, ganon. So, maraming blessing pa din. Napanood ko nga yung one session ni Brother Bo. Mostly kasi tayo pag may problema, nakafocus, ba ito yung problem, nakafocus tayo, malapit. So, if you have problems daw, ang gagawin natin, step back ka, lalayo ka sa problem mo, para Mm. makita mo na, ay, there's so much pa pala more than the problem. Tama. So, yun yun, we focus so much on the problems, kaya nakakalimutan natin yung blessings. Kaya napakahirap din na mag-surrender. Kasi gusto mong nagde-depend ka pa dun sa kakayanan mo eh. Eh, hindi na nga eh. Beyond your control na nga eh. Tanggapin mo na. Ganun talaga. So, it's easier. Try nyo. Okay. Parang, mahirap siya, pero yun yung option ko. Mm. To deepen the struggle or to find peace for yourself. I love myself, I love my family. Kaya ang gusto ko, help myself to find peace. Ayun. And of course, yung mga yan, ang malaking tulong niyan is the transfer. Again, mga transformation workshop and series that I have attended. Ayun. Doon ko lang din na pagtutugma-tugma at big help. Oh, Ayun. grabe. Mula pa nung makuha mo yung initial diagnosis, hindi mo pa alam kung ano talaga ang mangyayari. Na-share mo na yun sa akin. Kaya nakita ko talaga kung gaano ka katatag, kung gaano ka suwabe, kung gaano ka smooth mo na pagdaanan tong lahat. Kaya sobrang inspired talaga ako. At lalo na ngayon kumbaga, detalyado kong narinig kung paano mo ginawa lahat ng yon. And I'm very, very thankful kasi sabi mo nga, di ba, konting-konti lang nakakaalam. Nung panahon na yon, ilan lang kami nakakaalam. Pero ngayon, di ba, hello buong Pilipinas. Yes. Thank you Out. so much for sharing your story, your wisdom. Grabe, para tayong nagkaroon ng Life Lessons 101. So, ayan, kaya last Christmas, attending kinumplit ko yung Misa de Gallo for not to ask for anything. Uh, ang ang special prayer ko lang talaga is make me a good soil. Lord, make me a good soil. Kasi with good soil, I will produce fruits na will be a blessing to more people. And mas naramdaman ko yung alignment. So talagang masasabi ko na every challenge may purpose. So Mm-mm. the reflection ko parang, um, what's next? Parang, uh, sabi nga, baka midlife crisis or something or ganyan. What's next? Anong pang purpose ko? Parang,
So, ang prayers ko lang is, Lord, make me a good soil. Yun lang. Make me a good soil para I can bear good fruits. Kasi, yun, another thing na hindi ko control. Kaya, Lord, your will be done. Kaya ako, I encourage din everyone na ako in praying, you talk to God, but reading the Bible, God talks to you. So by reading the Bible, God talks to me. Ako naman in praying, I talk to God. So that is how ngayong January 2025 ang aking focus, um kumbaga, everything will align, just starting with seek the kingdom of God first, and everything, 'di ba, will be given unto you. So yun talagang, yun, total surrender talaga, Clarissa. At yan yung binaon ko from 2024 to 2025. Surrender. The realization. Surrender everything. It's beyond your control. Nakalatag na ang purpose ko, ang story ko. Alam na ni Lord, na alam na niya kung ano ang pagdadaanan. Alam na niya. So ako lang, gino-journey ko yung binigay niya na life para sa akin. So embracing that reality, na yan talaga yun, makes life easier. So every day, mas uh, na-appreciate ko, mas okay ang relationship with friends, with family, with business, kasi walang holding on to things na magdadagdag lang ng fear. So, I'm excited this 2025 for this. So, 2024 was not my strongest, but I have learned so much na sobrang excited ako this 2025. Imagine, parang ilang months lang ago, I'm into this situation, and then look, ito. 'Di ba? So, connecting the dots backward, kung nag-overthink ako, baka mataas na ang mga BP ko ngayon, kung ano-ano lang nararamdaman ko, nag-anxiety na ako. But then, yes, I still have challenges kasi nga, menopause at 46. Yeah. Pag birthday ko, oh, okay, may challenging ganyan, but I'm embracing it. So, kaya this 2025, yung 2024 prepared me for this 2025. And I believe na may purpose, and I'm imagine I can say thank you sa pinagdaanan ko, na parang parang matulala-tulala din ako na the 12% risk na of malignancy. Inconclusive nakalagay doon. Talagang basang-basa ko. Inconclusive 12% risk of malignancy. So, imagine how God uh, works mysteriously. Kaya, let go and let God. So, ito, iba-iba yung journey natin. Iba-iba rin yung challenges na pagdadaanan. Pero yung paano tayo how we react, or how we um, take actions, or paano natin embrace yung bawat challenges, will depend upon sa perspective natin sa buhay. Kaya I highly encourage everyone na it's part of life. And kung ano yung para sa atin, talagang para sa atin. I believe kung ano yung opportunity na para sa atin will never miss us din. So, ibig sabihin, pinagdaanan ko to, pero may nakalaan din na solution and brighter side as from that. So here I am now, excited for the next few months ng 2025. Imagine, grabe lang talaga ang mga pangyayari. So, and I also encourage everyone to attend transformation series. Ayan, may
to Clarissa's podcast. So, ano kayo, i-listen kasi sobrang ganda ng mga, yung 2 episodes na panood ko pa lang, sobrang, ano na siya, insightful, impactful. Talagang, parang ikaw yung kinakausap. Parang ako yung kausap mo. Parang, sobrang, relatable. Mental health is very important. Kasi, if you feel good, if you feel good, you look good, you feel good, everything will follow. How you handle things, yung perspective mo sa buhay, everything will follow. So, mental health is very important. Self-care. So, kaya po, ladies, strong women out there, kayang-kaya natin paglagpasan lahat ng mga challenges. Thank you so much talaga. Sobrang, I know na limited ang time natin, pero parang kulang. Parang nabibitin ako sa Bitin. oras. Parang bitin, ang daming pwedeng pag-usapan. Tayo talaga mga babae, marami talaga tayong pwedeng pag-usapan. So, tayo, may superpower tayo. So, gamitin natin yan. You have superpower within. So, wag tayong papatalo sa mga challenges. Come out victoriously. Thank you so Yeah. much for this chance, talaga, to share. Thank you, Je. Nag-uumapaw sa wisdom. Na-nourish ako para akong diniligan ng mga kwento mo ng wisdom mo. So thank you so much and I'm sure marami sa mga nakikinig na experiencing ko anong na-experience ko while listening to you. So just before we end, Jeril, are there any last messages for our listeners today? Again, I'm so happy to be invited here, Carissa. So, taking this opportunity for everyone na may mga pagsubok talaga na darating sa buhay natin. So, darating siya, minsan, the least time na hindi natin expected, nabubulagain tayo. And please remember, you are stronger than any challenges or any obstacles na darating. Kasi, pinrepare ka niya, pinrepare ka ni God, and prepare ka ng mga pangyayari to face that. And gusto ko lang din i-share or i-encourage na kapag dumating yung panahon na yon, i yung emotions mo, acknowledge that emotions. The fear, yung takot mo, yung anger, or whatever, ano man ang emotions mo, mixed emotions, anxious ka, you feel that. Kasi, it's part. Talagang, naturally, magte-take over talaga. Unang-una ang emotions. Pero also find strength to accept and acknowledge the situation. And then, after acknowledging, focus on the things you can control. Kasi, have faith that will build your resilience para malabanan mo yung mga challenges and you move on to the things na dapat mong gawin. Then you focus to things that you can control now. And whatever it is, yung mga nangyayari na ayon man o hindi na ayon sa gusto mo, be grateful. Bring yourself sa posture na victorious ka na, napanalunan mo na yung challenge. Kasi everything will be different. Trust me. Let go, let God, there is power in letting go. So, andito lang ako if you need, yan, nasabi nga ni Clarissa na should be including my any contacts. So if you need more inspirational story or boost, andito si Miss Clarissa, and andito din ako to help kasi ako natulungan ako ng malaki ni Miss Clarissa, and I am so proud of her kasi with this podcast mas marami pa siyang matutulungan. Katulad ko na without the guidance na workshops and series, it was a process. It's a process. Kaya, um, help yourself.
yun yung unang-unang ma-advise ko forever. Help yourself, surrender, no resistance. Huwag ka yun, katulad ng mga napag-usapan natin kanina. Yun lang naman. Wala naman akong superpower, pero when you surrender everything, you will have peace. And para sa akin, yun ang important. Sa every struggle na darating, magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi pag may peace of mind, mas makaka-focus tayo sa solution. Yan. Yes. Beautiful summary. Thank you so much, Jeril. And yes, mga kapatid, reach out kayo kay Jeril. Nasa show notes sa baba ang contact details niya. And kita-kita tayo sa sunod na episode. Maraming salamat, Love you! Thank you so much, Clarissa. I love you too. Realizations with Clarissa. Oh, Thank you. pahabol, pahabol. Kumusta naman ang interview na walang ka-script-script kahit isa? Grabe. Woo. Thank you so much for listening to Realizations with Clarissa today. I'll be back next week with more well-being, relationship, productivity, and quiet mind tips to help you get the most out of life. For now, please remember to follow and subscribe. Please share the podcast with your friends o kung sino man na alam mo na pwedeng matulungan ng podcast na to. If you have topic suggestions or questions that you want me to answer in the next episodes, or if you want to share your realizations, I'd love to hear from you. It's our realizations that change our life. And in this podcast, what's more important than my realizations are your own realizations. So I encourage you to pause for a moment after this episode and answer these two questions. Question number 1 is on your insight. What did you see differently? Question number 2 is on your action. What one tiny step will you take based on that insight? If writing helps, whether on paper or your device, do it your way. Love you and have a great week.